Dito na kayo. Ayan. So, ang income ng, bawa ito ay cooperative. Ano po? Ang income ng cooperative ay bawa ito ay statement of operation o income statement. Sabi nyo, pag income statement, dito pinapakita kung magkano ang kinita ng cooperative at ang determination ng inyong interest on share capital and patronage fund. Okay? So, sa example natin, kumita ang cooperative ng 144,400. Ang mga gastusin ng kooperatiba ay 100,000. Ano po? So, meron tayong net surplus na 44,400. So, sabi ni Ma'am Alaysa, sa net surplus, dito natin malalaman kung magkano ang ilalagay nating allocation for interest on share capital, patronage fund, at statutory funds. Okay? Sinilip nyo ang inyong, anong determination ng inyong statutory fund? By laws. Doon nakalagay kung ilang percentage. Ano po? Ang nakalagay, dapat daw 10% ng kita ng kooperatiba ay ilalagay sa reserve fund. Ito pong example na ito, kung more than ilang years lang po? 5. Pag more than 5 years ng cooperative at kumita ang cooperative, ang ilalagay po natin ay, for example, nakalagay ay 10%. Pero paano kung within 5 years pa lang ang co-op, tapos kita, magkano ilang percent na ilalagay sa reserve fund? Bago tayo ang cooperative, kumita, halimbawa ito ang AFS ng yan. So, halimbawa ito ang AFS ng UNIC. Bagong tayo. Ang UNIC ay na-register 2022. Kumita. Ano? Net surplus 44,400. Ilang percent ang ilalagay sa reserve fund? 10%. Bagong tayo. 2022 lang na-register. AFS ito ng 2023. 50%. Nasa batas na pag bagong tayo ang cooperative, kumita, 50% ay ilalagay sa reserve fund. Pero pag ang cooperative ay ika-6th year na ng operation, kumita, 10% na ang ilalagay. Ano po? So sabi sa batas, 10% daw ay ilalagay sa CETF at 5% ilalagay sa due to local, to CETF local o para sa ating mga training ng empleyado. 10% po ay 5% po noon o 50% po noon ay ilalagay natin sa ating due to Apex o yung due to Union and Federation. Yun yung i-remit nyo sa Union and Federation. 3% ilalagay nyo sa CDF para sa community and 7% ay sa optional fund. Ano po? So, i-add nyo po ang 7,400 plus 3,700 plus 3,700 plus 2,220 plus 5,180 is equals to 22,200. So, ito pong 22,200, ito po ang inyong, ano tawag dito? Statutory fund na parte ng inyong equity. Ano po? Siguro pwede na tayo mag-distribute ng 1 calview per co-op. Ayan. Tapos sabi ng board of directors, ano po, yung total daw, after nating
distribute sa statutory funds ay ilalagay natin sa ISCTR. 70% ay ilalagay natin sa ISC at patronage fund ay 30%. Kaya po yan ay 15,540 plus 6,660. So, dapat itong allocation plus ISCTR ay balanse sa ating net surplus. Interest po at kailangan niya yan. Mapahinga ako gusto. Wala pa Hindi naman. Okay? Okay na dito o absorb muna? Absorb. O sige. 5 minutes. Absorb our presentation. Absorb muna. Absorb. Ay, na mga kalbi po, baka may plastic pa yung battery ha. Tingnan nyo. Baka Hindi ko kailangan din naman yun. Dalawang dapat sa akin. Ano yung pumasok na pera ng Ayun yan. Sampo lang. Sinigurado na. Ilang pera to? Ilang talaga ko sa inyo. Pag sa amin. Amin po itong dala talaga. Hindi po yun. Hindi po nang... Hindi ko sa amin. okay na. Absorb na o may question pa? Absorb pa. O, sige. Yung kalbi ay sa co-op na. Palakpakan kami pag-sibig sa laptop. Lalong malakas pa. Pang-office ko yan. Treasurer ka pala, kuya eh. Makakarating sa board. Tayo na dividendo sa ating mga members. Okay. Next, sample. Yan. Interest on share capital. Ano po? So, si member A, deposit 50 pesos every 7th day of each month from January to December. Ano po? So, sige, picturean niyo muna to para hindi tayo mahirapan sa taas baba mamaya. Okay na? Lahat may picture na? Okay na po? Okay. Sabi, si member A, okay na, ito na. Settle down. Okay. Si member A, nagdi-deposit daw siya ng 50 pesos from January to December. Ano po? Si member B, nagdi-deposit ng 100 every third day of every month starting January.
So, mas mataas yung capital build-up ni member B. Si member C, nagdi-deposit naman ng 500 and no succeeding deposit. Ayaw na niya. Isang beses lang siya nagbigay ng 500 at hindi na po siya naghulog ng kanyang kapital. Si member D, deposit 1,000 on June 1 and resigns on November 30. So, nagbigay naman siya ng 1,000 at napakasalawaan, umalis na agad sa cooperative. Si member A, deposit 200 on February 20, hindi na naman nagbayad. And then, noong August 1 ay nagbigay ng 500. Si member F, nag-deposit ng 400 on January 10. So, assuming ang ating presentation ay for the year 2023. Ano po? And itong kay member F, nagbigay siya January 10, 2024. So, magkano ang ibibigay natin sa kanila na interest on share capital? Ano po? So, ang sabi sa presentation, ano nga si member? So, gagawa kayo ng ganitong column. First column, listahan ng mga pangalan ng inyong member. Second column ay yung buwan. Yung 1 represent ito sa lahat ng contribution from January 1 to 31. Okay, sunod na column, January. And then sunod na column, yung number 2 is for February 1 to February 28. And then, third is February, etc. etc. Okay? Absorb. Question? May question wala? Observe muna. Yung column. Sa column muna tayo, ha? Naintindihan niyo yung column? Pangalan ng members, yung first sunod na column ay 1, it represent January 1 na contribution hanggang January 31, and so on and so forth. Okay? Si member A nagbigay ng 50 pesos kada buwan. So maglalagay tayo ng 50 sa column B, D, F. So bawat dito, 50, 50, 50, 50, 50, and so on. Hanggang December. Ano? Kasi sabi hanggang December. Sipag magulo, kahit kaunti, isang ano naman. Si member B, 100 naman hanggang December. So, 100. Opo. Ito pong column na ito ay ina-add po natin. Ano? So, 50. Ang February ay 50 plus 50 equals 100. Okay. Running balance. Okay. Ito naman si member C, ano sabi? Nagbigay lang daw na 500 on February 2. Ano? So dito natin siya ipapasok sa column letter D o number 2 column. Kasi within February, nagbigay siya ng kapital. Ano po? Si member D. Anong sabi ni member D? Anong description ni member D? Nagbigay lang daw ng 1,000 noong June. Pero hindi na daw nagbayad. Okay? So yung June, yung number 6, kahit dahil ito ay pang-anim na buwan sa June, ano po, so naglagay po tayo ng 1,000. Si member A, anong sabi ni member A? Nagbigay ng 200 at nagbigay lang ng 500 noong August. So 200 as yung August ay 500. Ano pala, may kwento pa kay member D. Si member D, nag-withdraw daw siya sa November. So, yung 1,000 niya na contribution ay inalis. Binawas. Ano? Yan. So, kung makikita nyo, yung balance niya ng November, zero na.
Si member F, anong sabi? Wala. Hindi, may binigay siya. 400, kailan? January 10. So, i-record ba natin siya sa listahan ngayong taon? Hindi. Sa January pa. Ano po? So, kaya po siya ay 0. Okay? 0. Oh. Ano pa? Okay na o tuloy? Maintindihan? Oh, so, gagawa kayo ng ganan, ha? So, pagdami ng member nyo, pagdami ng ibababa nyo po dito. Ano po? So, yung other members daw ay ito. Okay? So, taas tayo para makuha yung total average share month o total share month, i-add nyo ang lahat ng balanse noong bawat buwan. Ano? So, yung balanse ng January, balanse ng February, and so on and so forth. So, dito sa column na ito, sa column Z, ang i-add nyo ay yung mga kulay dilaw na balanse. Ano po? So, yan ang kagandahan kapag ka may laptop, may Excel. Kasi, isang drag lang makukuha na ang formula. Okay, nakuha kung saan kinuha ang column Z. Total ng bawat dilaw o bawat balanse sa buwan na iyon. Ano po? So, ang ating namang average share month, i-divide naman ang ating column Z. I-divide daw ang, ano yan? 39 divided by 12. Ano? So, lahat po yan, i-divide sa 12 kahit na isang beses lang nagbulog sa isang buwan. Ano po? O, isa-isa. O, ma'am. 25. Divide pa rin sa 12. Okay? Yes, ang 12 ay galing sa 12 months. Opo. So, i-add din natin yung average share month kunwari ng iba pang miyembro na hindi nabanggit. So, 147,775. So, pag pinag-add yan, ang total natin ay 150,000. So, paano natin makukuha yung kanyang dividendo when it comes sa share capital o yung interest ng kanyang kapital? Ito po ay sa co-op ha. Ito ay formula talaga ng co-op. Okay. So, ang formula is X times net surplus less statutory reserve over total average share month. So, para makapag-compute po tayo niyan, uunahin natin ang mga formula na nasa loob ng parentheses. So, net surplus less statutory fund. Okay, so balik tayo sa income statement ng co-op. Magkano ang net surplus? 44,400. Magkano ang statutory fund? 22,200. Ano daw? O yan. Ito na yun. Nakuha na natin yung amount dito sa unang parentheses. Sabi sa formula, ita-times daw natin siya sa X. So ano yung X? Ilang percentage daw ang ilalagay natin sa ISC? So sabi ay 70%. So dito po yun galing. Ano po? So, itong amount na ito, net surplus less statutory reserve, ita-times daw natin siya sa 70%. Yun yung gusto ng director. Ng mga director, 70-30. So, dapat ay 100%. Ano po? So, ano makukuha nyo? Oh. 15,540. Pansin nyo kung saan galing yung 15,540? Ayun. So, nung net surplus less statutory reserve, yung 70% nun ay yun po ang ating ISC. Ano? So, ito po, para makuha nyo po yung 70-30, 44,400, ima-minus muna yung kulay light
blue na 22,200 times 0.70. Ano? So, net surplus minus statutory reserve times kung ilang percentage. Okay? So, nakuha natin ay 15,540, which is yun din yung balance na nasa ating income statement. Ano ang ating denominator? Ibig sabihin ng denominator, ano ang nasa baba ng fraction? Total average share month. So, saan galing yung total average share month? Ito. 150,000. Yung pagka-divide ng 12, yung lahat ng yun. Ano po? So, magkano ang makukuhang dividendo ng ating mga miyembro? So, pag kinuha yung formula, 44,400 minus the statutory reserve na 22,200 times 0.70 over 150,000. So, 0.1036. Yung 0.1036, ito ang imumultiply nyo sa 325. So, sa bawat 325, may 33.67 na dividendo. Yung iba po, ang ginagawa, nagdadagdag pa ng isa pang column dito. Tapos ilalagay dito ay 0.1036. Ano natin dito? Ito yung right. Okay, basta yan ito yung rate. So, 325 times 0.1036, 33.67. So, ilalagay nyo dito ay yung makukuha nyo decimal places. Ano sa 0.1036? Ito. Okay? So, 0.1036 times 325, 33.67. Yun ang pagkuha natin ng interest on share capital. So, hindi siya 15,540 divided by ilang members ang may capital. Kung hindi nyo bibigyan ng capital, kung hindi naghulog sa isang tao. Gets? Hindi. O, hindi pa. Ulit. O, sige. Ba? O, isa pa. Isa pang hirit. Slow mo. Saan tayo magsisimula? Dito. O, sige. Sabi ko sa inyo, pag gagawa kayo ng listahan ng dividendo, ay magagawa kayo ng column-column. Ano, column? Yan. Ang unang column ay listahan ng pangalan ng inyong membro. Ang pangalawang column ay number 1. Ito yung mga nahulog niya from January to December. January 1 to January 31. Pangalawang column ay January. Ibig sabihin, ending balance o running balance. Okay? Sunod na column ay number 2 para sa nahulog ng February 1 hanggang 28. Siguro, aayusin ko na lang bago ko ipadala sa inyo para tandaan nyo na January 1. Ano po? Okay tayo doon. And so on and so forth hanggang December. Okay? So, yan ang unang step. Gagawa kayo. Sabi, si member A, naghuhulog daw siya ng 50 pesos kada buwan. Ano? So, kaya meron siyang 50 pesos sa bawat 1 to 12. Kung 2 beses
nagbigay siya, bawa 50 pesos, naghulog siya ng January. Nagdagdag ulit ng 50 pesos ng January 25. Saan nyo ilalagay yung 50 pesos? Opo, sa January pa rin. So, lalagay nyo po dito ay maglalagay kayo ng formula. Plus 50. Good. Okay? Ayan. Pero dahil ang ating meron tayong illustration na 50 lang naman daw per month. Ano kaya maganda na naka-formula kasi isang galaw nyo lang po yan. So, ingat-ingat din po tayo. Ano, isang galaw, mamamalingin po lahat. Okay? Si Member B daw po, nagbigay ng 100 kada buwan. So, kada buwan, meron siyang 100. 100, 100, 100. Hanggang December. Plus lang na. So, December, kita nyo na ang share cap, ending balance na ng share capital niya ay 1.2. Okay? Para din siya, kung ang trial balance ay pababa, ang kanya ay pahalang. Ano po? Si Member C, ang sabi, naghulog daw siya ng 500 noong February at hindi na daw ito nasundan. Kaya naglagay tayo ng number 2, sa number 2 na 500. At wala na itong kasunod. Sa ending balance ng February, 500. Si Member D ay nagbigay lang ng 1,000 noong June, pero nag-withdraw naman. Ano? So yung November, kung i-ano na natin, i-cross out na natin. Ano ba yung kanyang share capital? Opo, kaya nawala na. At kung makapansin nyo, si Member D ay 0 na ang balanse ng kanyang capital sa December. Running balance. Si Member E, nagbigay naman siya ng 200 ng March. Kasi hindi na ulit nahulog. Aba, nagparamdam ulit noong August. Nagbigay naman siya ng 500. So, running balance niya ay 700. Si Member F, naghulog siya ng January 10. Pero ang ating table, ang ating ipamimigay na dividendo ay para sa taong 2023. Kaya, pag nagawa ulit kayo ng panibagong ganito, ng 2024, doon nyo po ilalagay ang KF na contribution na share capital. No, kaya 0 siya. Kahit, yun nga, kahit sa illustration, pinakita po siya. Okay? And others. So, para daw makuha mo yung total average share month, ano po? Total share month, i-add mo daw lahat ng balanse mo ng January to December. At para makuha naman ang total average share month, i-divide mo daw siya sa 12. So, column Z divided by 12 is equals to 325 and so on and so forth. So, pag pinag-add ang lahat ng average share month ng co-op, ang tawag doon, total average share month, yun po yung 150 pesos. Okay? Okay na? Okay na? Ngayon, ang hahanapin natin, ilang rate, ilang percentage ang ating ilalagay. Divided by 12. Ano po? Ito. Ayan. Bibigyan ko po kayo nito. Gusto niyo na ba nito? Apo. Bibigyan ko kayo. Yung ating PowerPoint na kahapon ay binigay ko na kay Maraya. Ilagay sa GC ng Bonpen. Okay? Tapos yung mamaya, sasend ko din ka sa kanya. So, ilang percentage daw? So, sabi nyo, ang formula, ito po ay formula ng interest on share capital. Ano po? X times parenthesis net surplus less statutory reserve over total average share month. So, uunahin muna natin ang mga formula na nasa loob ng parenthesis. So, net surplus less statutory reserve. No, so, saan nyo makukuha yung mga amount? Babalik tayo sa ating income statement. Net surplus of 44,400 less statutory reserve of 22,500.
200. Okay? Okay? Sir? Kung pwede pa-recap lang nung ano, yung computation po doon sa Jan Ma'am sa breakdown naman. Hindi mo kilala. Yan sa reserve fund. Reserve fund. O, dito babalik daw tayo. Ang example natin dito, saan to makukuha ang utilization? Bylaws. Ang example natin kunwari ito is more than 5 years na ang operations ng cooperative. So sa bylaw, sabi pag more than 5 years, pag kumita ang co-op, 10% ay ilalagay sa reserve fund. Tapos kung ano po yung pina-approve nyo. CETF local is 10%. Pero kalahati daw noon ay sa local, ang kalahati ay due to Apex or due to Union and Federation. Yun yung i-remit nyo. Okay? 3% ay sa CDF and 7% ay sa optional fund. Pero yung example kanina, kung ito ang AFS na unique at ika-second year pa lang ng operation niya, ang reserve fund ay ilang percent? 50%. So, ganun ang inyo. Ano, pag nakita nyo ang co-op nyo ay net surplus dahil kayo wala pang 5 years at kumita kayo, 50% ay ilalagay nyo sa reserve fund ng kita nyo. Yan yung kinukwento ko sa inyo na may mga grupo na nag-PPRS na makita ang example na ito ay hindi na nagtutuloy na co-op. Tunay po ito. Kasi nga, mas maganda pa na sumali ka na sa malalaking cooperative na sure na may kita at pwede kang sumali doon. Yun nga lang maganda, ikaw ang kumbaga ay pioneer. Nakasulat na ang iyong pangalan sa lagda ng inyong tinatag na cooperative. Kahit mag-amend, pero yung pangalan niyo po ay naandong pa rin sa cooperative. Okay na? Ipasok pa sa Paano po siya? Nga po ma'am, paano siya nakuha? Paano nakuha? Ano po as times po ma'am o divide? Yan 7 po? Ano lang po makikita? Ano? Ito yung maintindihan. Yan po ma'am, yan. Yan po ba lahat? Oo nga, wait lang. Pero hindi na kompleto, ma'am, hindi ko nakakuha ma'am eh. Ulit daw. 10%. 10% nung Shortcut kasi. 10% ay po. Ang galing, nakikinig kayo. Dapat ito ay 44,400. Sorry na, ako kagabi. Sige po, 10%. escape muna tayo. 44,400. Hindi po ma'am, ang 10%. Minus 10%. Opo, sige po. 4,400. Sorry. 4,400 po. Pero kung halimbawa ito ang yung allocation, ha? Kunwari yan yung allocation. Ayan, so 22,200. Sige, babaguhin ko yan mamaya pag lunch. Very good, ang galing ni sir talaga. Favorite ko itong Ayan. 15,540 and then 150,000. 0.1036. Ano po? So yung 0.1036 itatimes nyo po sa average share month. So makukuha nyo po yung interest on share capital. Ano po? Ayan. So interest on loan. So patronage refund naman po ay kung sino ang member na may pinakamataas na pinamili sa cooperative. For example, si member A, ang napamili niya o ang nabayad niya sa cooperative ay 300. Ano po, ang member B ay 250. Ang member C ay 200. Ang member E ay 150. 99,100. Ano po? So, itatimes natin kung ilang rate. Okay, so ang formula natin, for example, ay amount available for patronage fund over total interest on loan. So, 44,400 minus 22,200, kumari yung statutory fund natin, times 30% is equals to over 100,000. Mali yung Opo, patronage fund. So, ang atin naman denominator ay total interest on loan.
Okay? Kung listahan ng magbabayad sa inyong cooperative. So kung sinong member ang magbabayad sa inyong cooperative, siya ang bibigyan natin ng interest. Yun yung sinasabi ko sa inyo kahapon na kung sinong member ang magbabayad within the year, siya lang ang bibigyan ng patronage fund. Yung mga nagbayad previous year, nakumpitan nyo na o napamigayan nyo na siya ng patronage fund. So, sir, Pwede ba mong makapagpantayo kasi kung ang kanila dito mo may parang coconut farmers. so coconut farmers. So pag coconut farmers, Ang negosyo namin paano ba? May trading lang po pala. trading. So ang basis nyo, dun sa sabi nga ni sir, naibigay na produkto sa inyong cooperative. So dapat may computation kayo nun. May naglilista sa inyo. Ang ibinabang produkto ng inyong membro ay halagang 10,000. Example po ang kopra. Kopra. Po, kung may naghatid po na 500,000, ganun po. Opo. Yun yung basis nyo. Yun yung inyong ililista. Kung sa halip na interest, yun yung ang basis nyo. Yung pagkilala niya, Opo, yung total nun. yung total ng benta ng buong taon. Opo, yung total ng benta ng buong taon. Hindi, yung total ng lahat ng naibigay ng inyong mga miyembro. Doon sa pinakamataas mo, pinakataas. Kasi mamalimawa po sa amin, ang amin pong sistema ay kami po may meron na aking po members. Then, halimbawa po, nagdata siya ng 5 tonelada. Ang presyo ng halimbawa ng 1 tonelada is, ng isang kilo is 35. Opo. Kasi ito yan, di magkano daw sa mathematics. So yun po yung basis nyo dito. Yung listahan ng lahat ng naibigay na produkto ng inyong Yung mga nasa membro. ilalim po, ma'am, Yun yung total nun. kami sa taas, ma'am, kabuuan mo. Mabuuan. Yun nga ang basis nyo ng hatian. Sa loob ng isang taon na. Sa loob ng isang taon. Kung si ma'am ay hindi naman nagdadala, may membro lang, nagka-capital build-up, so wala siyang Kasi patronage. po dyan, they parang interest on loans. Yun nga po, dito po kasi sa presentation ay credit cooperative. Ay, halimbawa, ma'am, kasi po, O sige, kung marigilig, papalta natin ng total, ano ba tawag nyo doon? Ang gusto ko, yun ma'am, interest lang po. Yun naman po namin ay total sales. Hindi ibig sabihin ma'am, dapat doon lang kami sa tubo. Kasi interest lang ma'am yan. Dapat doon lang kami sa revenue. Hindi, kasi ang negosyo nyo, ano ba, halimbawa, membro, tayong lahat membro. Tayong lahat ay may sarili-sariling Para. niyugan. Tayo ang nagdadala ng niyog. Kopra sa cooperative. Ano ba tapos yung co-op, ibebenta naman sa sa traders. So ang basis nyo po dito, kung gaano kadami yung ibinabang produkto ng inyong member sa inyong cooperative. Total, ano bang tawag nyo doon? Total goods. Basta meron lang po talagang record. Oo, basta may record kung anong basis nyo ng patronage refund. Kasi yun ang tinitignan ko Ano po, yung kay sir, ay ano na yun, doon sa net surplus na yun, yung sales. Pwede rin naman. Kung ano yung magiging surplus, yun nga po yung kakatiin nyo. Anong basis ng hatian nyo? Iba-iba yan per cooperative. Sa amin niya yung by dose na namin tayo nagbigay. Kung ba dito pala yun? Oo. Kami bili, yung grocery. Fund na kung necessary. Incentives kasi yung sa atin. Incentives. Matik na pag ikaw, ang magiging kwenta sa iyo, ang magiging kwenta mo. Opo. So dito, dahil kayo ang negosyo nyo, ang contribution ng inyong mga membro ay kung gaano kadami ang ibinigay na, ibinaba na opera. So yun yung basis nyo. Si Padre naman din. Saan may sa savings? So kayo mag-determine sa value nyo. Halimbawa, Bukod dun sa Dapat kasi talaga punta. Kasi kung sasabihin mo na savings, mapupunta talaga yun dun sa savings. hindi ibig dapat Opo. dapat sasakalagay yun sa ano. Kaya nga dapat ang ating legend, So 6,600. Incentives, yan, savings. loans, loans, tapos ay yung So for example, ito yung sinasabi yung kopra, na value ng kopra na ibinigay sa buo. Ang rate ng patronage refund ay maliit.
30% Bukod na points. natin yung ano. dinadala, mas malaki. Kasi hindi naman siya ma-auditin mo tayo. Kasi mababatang size. Ito yung susunod natin naman na kanyang ano. Paano pag in-audit? Hindi ka naman siya ma-audit agad kami. Nung nagpa-receive sa kanya. So yan. So kung pag pinag-add nyo, pag pinag-add nyo, papatanong natin. Kung doon sa sa desktop, ay lagyan na natin Okay. ng bilaw. Pag pinag-add nyo ang interest on share capital tsaka patronage share fund, ito na ang total. Ano po, so si Mem, ang pinakamalaking makukuhang IST ay sino? Halimbawa, dito sa mga to. Dami natin. Si member D. Kasi bukod sa malaki ang kanyang, kung makikita nyo, malaki ang kanyang share capital, marami din siyang nabili sa Iba kasi yung ano po? interest ng May savings. makukuha pa din yung mga, bawa gaya naman ito, wala namang ibinigay na kopra sa cooperative, pero meron siyang May policy na. share capital. Halimbawa ay kung siya So, ay naka 5,000, meron din siyang makukuha patronage. Isa ka pa lang mag-i-interest. Yun ang policy. Ay, dito pala, meron siyang makukuha interest on share capital. And signature. So, ito ang papirmahan nyo kung sakaling, kung papirmahan nyo sa mga membro pag nag-distribute na kayo ng interest on share capital and patronage fund. Ano po, so, ito yung sasabi na bibigyan nyo ng period ang inyong mga members kung kailan nila ito kukunin. At kung hindi pa nila nakukuha, halimbawa hanggang June 30, pansamantala, ilalagay nyo po ito sa inyong savings deposit para anytime Pwede naman isama sa saving deposit. Pwede naman. Kaya lang. May record ka rin kung sino-sino yung nagsulat. Oh, para hindi. Para alam natin. May record din kasi. ano naman, pwede distribute. So, dapat nga kayo ay nagpaalam sa General Assembly through deferred payment of ISCPR. Bumayag naman. So, yung listahan na ito yung sinasabi kong listahan na dapat ay nakatago pa rin sa cooperative. Para pag may pagkakataon na may available na ulit kayong 22,200 na distribution ng ISCPR ay maipamimigay. Tapos example po ma'am, kung meron niya po nag-out na, tapos meron pa rin siya dapat naman ibigay mo. Opo, kung halimbawa gaya ko, ayoko na sumali sa cooperative namin kasi lilipat na ako ng agency. So, lilipat ako o mag-withdraw ako. Yun sa example kanina na 1,000 nag-withdraw ng November. Kagitnaan ng taon ng 2023, siya po ay nag-withdraw. Ano po, so may makukuha pa rin po siya pag nakuha ang AFS ng 2023, pag na-prepare na ang AFS ng 2023, at mag-net surplus ang kanilang cooperative. Opo, ipamimigay pa rin. So kahit nag-withdraw na siya ng capital, pag nakuha niyo na ang computation na to, tatawagan niyo ay pare, ito rin meron pa din dividendo. Pupunta ngayon ang member para i-claim ang kanyang dividendo. Opo, yearly kung yan po yung kailangan ng itago. Kasi kapag ka-available na at may pera na ang cooperative, i-distribute niya na po yan. Kasi ayaw po natin na pag nagpalit ng officer, siya lang ang may alam, siya lang ang nakakalam kung sa nakatago ang listahan, ay hindi na mapoprovide sa cooperative. Kuya, nakatagal mo. Sir. Kasi ma'am doon sa, di ba ma'am, walang save na rin naman yan. Makinig. Sa mga po natin po. So doon po sa pagbigay po sa interest po lang niya, walang problema yun.
Kasi po ay kung hindi naman nagdadata o nagsusulit ng lokal o may opera product, so ang meron lang kayo sa interest on share. Ngayon ang problema po ay pag po yung miyembro ay nagsusulit din po ng product. Ngayon, ang tinatanong po kasi ni Pangulo ay kung yun daw po bang computation niya, bali ang magiging basis nyo kasi doon yung purchase invoice. Ano po? So doon yung makikita for the whole year kung magkano yung naisumit ng bawat member. Yun. Then, ang mangyayari po ay yung net surplus niya, less statutory, divided by kung ano po yung total na napamili nyo buong taon. Parang ganun po mga mangyayari. Napamili galing sa miyembro. Doon po sa member. Tama. Yun, ang ikalawa, okay lang po lang. Yan, tutulungan kayo ni Sir. Taga saan ka, Sir Makalelon? Apo. Ayan. Ang ikalawa pong tanong kasi doon ay, ito mo medyo, bago kasi mong ako sa Kaupay, pasok lang. Ang ikalawa kong tanong po doon ay, nag-issue po kayo ng, ang BIR sa inyo ng tatlong resibo. OR, SI, BI. Ngayon po ay, pag kayo po'y bumili, ang iniisip niyo po ay purchase invoice. Pag kayo po ay nagbenta, halimbawa may tindahan yung buong inyo. Invoice po yun. So, ang tanong po doon ay, sino po sa inyo ang meron ng tax exemption? Kami po, meron na kami. Nagkapag-apply na po ba yun? Opo. Ano po ang comprehensive po ng tax exemption? 5 years. Pero 5 years po siya ma'am, pero 5 siya years may po, pero- income tax, percentage tax. Lahat po. Nandun may ano naman po siya, policy naman po siya sa likod ng exemption certificate. Doon po Ay, ito nababase. Ang tanong ko may, doon po kung sa mga wala at hindi pa nakakakuha, paano po yung naging process nila ma'am? Then, yun pong mga wala pa na ongoing yung operation, kaya po kayo na ano nung mga fines and penalties. Kasi po ay, wala kayong tax exemption eh. So yun po yung nangyari doon sa previous na pamunuan namin. So wala, ongoing yung system, wala namang transaction sa BIR na pinaprocess. So yun po yung isa. So kayo yung dalawa po. Actually po, wait lang po. Ano po? Actually po sir, kami po, meron din po kami pinartis ma'am. Kahit may tax exemption po kami, may pinartis po kami, gawa ng, nalate po kami sa yung financial statement ng 2023. Then yung quarterly po ng January hanggang March, April, then April, May, June. Doon po kami nagkaroon ng penalty. Kahit wala po kaming tax na babayaran, nagbayad pa rin po kami gawa sa penalty. Gawa ng penalty. Ang penalty ay, Kaya dapat ang po ay penalty hindi po hindi talaga na pala exempt. pabayaan. Penalty is Yung sa penalty. PIR ma'am. Opo, yun po yung inano namin doon sa... Ang laki po ng binayaran nga namin sa rent. Malaki talaga ma'am. Kano ma'am? Nasa 62,000 po. Ano pala po yung ma'am? Sir, ima-minus nyo muna sa taas yung income expense, tax expenses. Bago mo mag-distribute kung meron mang net surplus. Ay, Ha? Yun po yun. yung pero sa statement. Basta ang net surplus na ito ay malinis na. Bawas na. Opo, linis na. Kahit yun po yung ipapasa din ma'am sa BIR. Sa next year. Yun po yung hindi natin siguro pa. Opo, ganun po. Kaya kung halimbawa, meron nga kayong CTE, pero mag-expire na. Ano, so, halimbawa, August ang expire. Ngayon ay September. So, magbabayad na kayo ng penalty, ng taxes. Ano po? Or, halimbawa, kahit on process pa, kahit ang sabihin nyo, ang papel na nasa loob na ng BIR, may kausap na kayo, hanggat hindi pa nalabas ang certificate of tax exemption nyo, ay meron po kayong penalty. Kaya si CBA, pag ipapasok yan sa system ng BIR, ano po, hahanapan kayo ng CTE. Tatanungin kay CPA, kayo niya kung Xerox copy ng CTE. Kasi i-enroll po siya doon sa system kung ano ang CTE number at expiration ng cooperative. Ay, like, sample kami sa amin. Kami, sinabot na namin yung dating ko. Hindi namin naintindihan kung sila nagbabayad. Sabi ko sila hindi nagbabayad eh.
possible na kaming marami ng penalty. Hindi po. Kasi ang inyong cooperative ay may sarili ng registration. So dapat nung na-register ang cooperative nyo, nag-register din po ang inyong co-op sa DA. Taxation na tayo. Sir. Tax exemption po kayo? Ma'am, hanggang magkano po ang transaction para sa tax exemption? Dati po ay, ngayon po ay 30% ng inyong gross or sales po. Or gross or net surplus. Pag umabot po ba ng, halimbawa, 300,000 may tax na? Kaya nga po kailangan ay may CPE. Kung wala, ay taxable po. Meron kami tax exemption. Tax Kasi exemption. nagbabayad kami sa BIR. Last month, nagbayad kami ng 6,000 mahigit. 6,000 dahil Dahil doon sa bininta namin yung lukad, ay sobra daw doon sa Lupa? capacity. Kupras po. Nagbinta kami ng kupras, yung lukad. Nagbinta kami ng kupras sa oil mill. Ngayon ay sumubra kami ng 300,000 daw. Nagbabayad kami ng 6,000 na higit sa takay. Pero kami tax exemption. Saan po galing? Ma'am, may parang ngayon na yan, oh. Mayroon, ang taga-kunta kasi na binabayaran namin sa BIR ay yung talagang bukit, hindi, talagang taga-ano ng BIR. Ano tag doon? Yung layason ng BIR. Tapos, pinapakwenta namin para kami hindi mahirapan. Kaso, nagtaka ako kasi ang binayaran namin ay 6,000 mahigit. Tinanong ko sa kanya, sabi niya sa akin, ay kasi ang sales ninyo ay over 300,000. Kaya ako nagataka kasi kung kupras, tapos yung kupras ay galing lang sa aming mga membro at tapos yung 300,000 kada buwan ay over pa doon. Ibig sabihin, useless din yung aming tax may proof exemption. po na Yes. resibo. Ha? May proof na resibo ang Nagbayad na pa ako sa land bank. Sa land bank. Opo. Hindi po, sir. Kasi pag sa land bank po nagbabayad, ang isang ano, may penalty na daw po yun. Yun daw po kadalasan na pag tayo pinagbabayad ng land bank, ibig sabihin, may penalty na daw po tayo, hindi sila tatanggap. Yun po yung paliwanag sa amin. Ma'am, i-share ko lang. So sige, mag-ano kayo, maggagawa kayo ng request letter official sa CDA para ma-inquire po kung talaga po bang pag nagtinda Pag nag-over daw po ng 300,000 yung sales namin, ay ay magbabayad kami taxable. ng tax. At tapos bibigyan kayo ng opinion ng CDA, official opinion, and then para sa susunod, hindi na po kayo Singilan. Ay, ma'am, kasi may case din ako nakatulad ni sir. Hindi po kaya Kasi ako bumili kayo isang sa supplier ng corn. Hindi. Hindi po. Ang katuwang ko kasi sa corn. Sa lahat, ang corn yung namin, lugar namin, Lisa, sa amin. ako yung nangihiram dito kay Mr. Asia ng Kasi ang Bulanay. paliwanag naman po sa amin, Kami dalawa yung taxable. tanim ng mais. Pag kulang yung produkto niya, so tatawag sa akin. Pinaharaman kami ng BR kasi 100,000 mahigit yung aming sales. Ay dapat daw nagbabayad kami Kasi ng tax. taxable po. pero ang operation nyo ay sole provider kayo. Lahat. Kuya ko dito. Parang yes, opo ma'am. Pero ang aming sinusupply namin is cooperative. Kung magkano po ang benta niyo? Yes, opo. Ang Lutian Cooperative. Sabihin Ang niya aming may sinusupply boundaries, may hanggan. corn. Gana ng ano. Ay, ang ngayon may usapin pa ako kasi ako yung nagkasakit, hindi ko lang nabalikan muli kung ano nang naging status. Pero pinagpapayad kami noon nang nasa crash. Ay ako po hindi nagbayad. So, ang sabi ni Lindian is, haharapin muna nila kung paano yung remedyo. Pero ang ibig sabihin, ma'am, kasi meron daw batas na kapag 100,000 inabagan, opo, ang sales mo, dapat magbabayad ka ng tax kahit ikay farmer. Sa dala. Opo, yun ang paliwanag sa amin ng Nakailang BR biyahe tayo na ng Cobra, ma'am? nag-intercept sa amin. Sa loob ng isang buwan. Opo, kaya nagtataka kami yung mga Meron doon concept na 100. sabi. Kaya kami po ay ano din dyan, sa mga ganyan ay mas maganda po makipag-ugnayan kayo sa inyong RGO kasi po talaga po may gap po ang CDA at ang BIR. Sa RDO po, ma'am. Babayaran. Kinausap ko po yung RDO. Sa kayo na rin, hindi ka nagbabayad. Bakit ganyan po kalaki ang aming penalty? Ay, ang alam ko namin, Nagsasend co-op lang po din. kami. Mas mababa po ang rate ng co-op kaysa sa yung mga individual na business. Bakit po? Eh, ang ano po nila, eh, wala daw ang pinipili. Ay, kung ba, sir, sabi ko, sir, tax exemption po kami. Eh, sabi niya, ikabasan mo yung tax exemption mo doon kung ano nakalagay. Ginanyan pa nga po niya ako eh. Ate, gumaka ka rin pa nag-ano, nag-ask ka rin. Oo, kumakain. Ayan,
ba? Pag halimbawa po yung nag-send kami, Talagang nag-send kami sa pinag-usapan BIR. niya, no? So, Halimbawa yung quarterly, may tanong ako kay Sir. quarterly income tax. Pero yung kung saan yung nangyayari yung percentage tax or income tax? Ha? Percentage tax po ba? Kasi siya wala po ano. Percentage tax po ang hinihingi ng BIR. Kasi po, ako po kasi nagpa-process talaga ng tax. Sa 1 million. Ang nagiging matiyan po kasi ng RDO 61 is yung ating sa mga local proprietorship. Ano po? So, kaya po ang nangyari nung kay ma'am, ang charge niya kanya ay 25% po yun. Ang surcharge, kaya po ang laki. Buti nga po hindi pa kayo pinatawan ng compromise. Kaya po yun eh. Hindi po, baka doon sa ITR namin, baka yun po kami patawan ng ITR. Pero sina ay ng compromise. Tapos kahit si Sir Dexter naman po, nagsabi na may ano din po kami. Kaya po ay nire-raise ko yung question na yun. Kasi po ay yung sapat na po yung makuha na wala na ng pera. Tapos po ay laki po ng pera sa BIR. Pagdating po ng second year natin, laki po na ng problema sa BIR. So may meron po kasi akong dinala sa RDO 61 sa Tumaka. Pinakita ko po yung Joint Rules and Regulation Implementing Articles ng 6061. Ito po ay valid joint regulation po ng CDA at saka ay ng BIR. Siguro po, kung kayo may mga concerns po at saka ay meron pang ibang usapin sa BIR, para makapag-proceed na tayo, pumunta po kayo sa BIR, ipakita niyo po ito. Kasi po ay ito po yung magiging basis ng BIR doon sa mga sinasabi yung nire-request ninyo. Kasi wala po silang idea doon, lalo na sa verifier, kung ano magiging basis nila doon sa inyong request na halimbawa po ay kay Sir, dapat walang babayaran. Kay Ma'am na may tax exemption, dapat walang penalty. So ito po yun, ito po yung dalili niyo sa kanila. Kasi po ay nandito na po yung lahat na regulation ng pagdating po sa co-op. Pwede po ba? Bali siya po ay nasa i-library naman po siya ng Congress. Ito po yung Anong RA po, sir? ito po ay sa Republic Act number 8424 po ito. 8424 po. Para po si Ma'am Alay din makapag-uwi. Ibig siya nagpapagkak. Dapat ng batas yan. Ayan. Ito po ay, hindi ko lang po ito na check pa kung meron po revision dito sa naging joint resolution po na ito. Ano? Bali ito po ay CDA dated February 21, 2010, Joint Rules and Regulation Implementing Articles number 60, 61, and 144 of Republic Act number 9520, otherwise known as the Philippine Cooperative Code of 2008. So nakapalog na po dito yung lahat ng usapin pagdating sa BIR, saka po yung sa tax exemption. Tinanong ko lang po ito kanina kasi hindi ko po alam kung may naka-experience po o kayo may nakakuha na nung tax exemption galing sa BIR. Kasi nung nagtanong po ako, medyo madami pong hinihingi. Tapos kailangan nyo po pumunta ng region office, tapos po kayo magpapagkarma kay director. Ganyan po bang ginawa nyo? Sila na po nag-process. Ayun, so iba-iba po yung experience, ano? Kaya po ay hindi malinaw dun sa RDO 61. Siguro naman RDO 61 tayo lahat. Ayun. Parang na nangyayari po ay iba yung experience ni Sir kasi iba yung nakakausap niya. Iba din yung kay Ma'am kasi iba yung nakakausap niya. So siguro po ay manghingi na lang tayo din ng sulat sa CDE nga para maibigay po natin sa BIR sa RDO 61 para maging uniform po yung kanilang response sa mga query natin. Ano po? Para at least pare-parehas na. Nagkakaiba-iba kasi talaga mo. Tapos ang lalaki po ng penalty kinuha. Kami nasa 100 plus mo. Kami rin, sana magbabayad. Pero hindi na tuloy. Kasi nga talaga sa Yun na nga, yun ang problema nila. Kaya kami, kasi sa Pagitawan West, sa bulan na, kailangan pa sa Quezon Paxi. Kasi nagtatanong sa Quezon, kami namin makakuha ng barka po. Pinagsama namin yung Quezon, pinagsama namin yung Dahil lang po yan tayo. Hindi po ito. Forward ko na lang.
lang ako isa. Ma'am, may charger. Pwede po ba? Ito ka na. Maliit. Ano ang charger mo? Type-C. Type-C ka. Micro. USB. Ay, ano ba? Ano ba tawag doon? Maliit. Type-A. Ano yun? Bibitin nyo na. Gusto niya nakabitin. Early break tayo. Sige. Ano? Mag-ano muna tayo? Mag-break muna, early break tayo. Ayusin ko lang po. Ay. Sasabihin niya yung may big scene. Gawain sa ano, tika. Kalamig. Kasi mura. Ganyan pa lang. Yung sa aircon niya, bebe. Ano yung mga brand capital mo? Oo. Quarter din yung last natin. Quarter din. Ngayon, yung mula daw July, hanggang April, Wala pang maigim. Iigim mo na so. yun Basta ako nang yung halos inabot ng meron din namin hindi, kung may expenses ka, dapat at hindi mo yung balance. Yung sa inyo, inabi ko siya, yung sa amin, kami kasi ay updating kami, one kami kapag sales namin. Nagbayad kami ang biya. Kaya ang tax. Ano yung tax exemption? Magbabayad din kami. Sabi sa amin ay over ng 300,000 tax nyo. Ang sales daw namin ay over 300,000 sa isang buwan. Kaya daw talaga magbabayad sa mga. Ito yung nasa kapakita. Kumuha ng January, binayaran namin yung pero kung pang second quarter na
sa Yung deposit yung ano. Yun po, meron po sa lanta. Oo, yun po. Sa lanta po. kasi binigyan niya ng mga resibo, nakaprint na binigyan siya nag-print. Tapos kasi hindi babalik ko kaya yun yung kernel niya yung babayaran ng siya tapos binayaran niya sa medyo sa kanila. Kaya natin yan. Gawa yun ang kanti pa kasi nakita ko. Kailan dapat establish natin yung maganda Gusto yung ano, yung nalubog sa tubig. Biglang parang mag-makeup up na itsura ko. Yung ganyan. Sa mga babae naman yung ano. Yung naka-makeup na mag-up. Parang yung games natin ginagawa. Hindi ko alam eh. O baka naman totoong lumulubog sila. Mas gusto ko sa Maria. Grabe naman katakutan. Takot na takot. Ano haba ng ano eh? kailangan natin. Galing naman. Yun ang point. Bibigyan mo sa atin kasi hindi tayo dapat nakatipid dito sa binigyan sa atin. Sorry sa... Talagang papupunta naman sa atin. Kaya tayo. Galing naman. Galing naman. Wala nga si Chris. Kasi itong Ato, dating ano natin. Nagiging ko. Hindi ko sa iyo. Pinukutog. Sabon? Hindi naman ano yung pera. Pero Ang galing. Ayun o, tingnan nyo. Tapos nito. Kano kaya yun? Ano kaya yung natatakkan? Tigas. Ano pa isa naman doon sa fake nails? Tapos ham mo lalagyan ng design. Yung nandun sa ano? problema natin problema ko hindi ko kasi meron na sa credit. Meron yung debit. Tapos ito sa credit. 5% yung sistema. Kailangan malaman din natin. Pero yung paglalaman ng super pay, dapat siya.